Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Doon kay Congressman Raul Manuel kang Kabataan Party List. Paragos pa ang pag-ulay kan Makabayan Coalition asin ba na ibang organisasyon ninulit na kadakol pa. Ang gustong maging parte sa isinangat na impeachment complaint laban kay Duterte. Ipinahayag ni Manuel, nagpapailing sila ini kung gurano ka porsigido at ba na ibang sektor na maging parte kang pag-upuon kang proseso para sa impeachment laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Mayor na basihan na sinambit ni Manuel na nakapanaman sa ikalawang impeachment complaint ang salang paggamit sa fundo kang Office of the Vice President as in Department of Education sa raram kan liderato ni Vice President Sara Duterte as in ang kawaran respeto sa Kamara de Representantes. Basado sa abiso kang Grupong Bayan, ang bagusunod ng ikalawang impeachment complaint sasabayan ng hirong protesta ng daw sa luwas kang Patasan Pambansa Complex bilang pagkapahayag ng pagpulinar sa multi-billion pesos na confidential fund scandal na kinakasabitan kan Vice Presidente kan Pilipinas. Dahil susuportahan kan para sa Malacanang ang isinangat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ini ang tinawan doon Executive Secretary Lucas Bersamin sa sarong ambos interview matapos ang nangyaring 5th State Conference on the UNCAC Implementation and Review kasugmang pagkagaduman sa Palasyo Malacanang. Ipinahayag ni Bersamin, mayong pagkaaram ang Office of the President sa isinangat na impeachment complaint ulit na malinaw ang naging payag enot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bunyang idagos ini. Inulit na sayang sarang oras na dapat may takama sa mga may kamugtakan na bagay. Malinaw man na bakong politically motivated ini, ulit na suportado kan na unay suportado kang gobyerno. Sabi ni Bersamin, sinisiguro kang Kamara ng Representantes na ipapagi nila ini sa proseso. Tinawan doon pa, Executive Secretary na mayo nang sasabihon ang Office of the President ulit na malinaw ang naging enot na pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pigbulgar kan Philippine Statistic Authority, PSA, kasugma, nabayo silang daw anong birth, marriage, o death records para sa sarong personalidad na may pangalan na Mary Grace Piatosa. Basado sa surat na ipinadala ni National Statistician and Civil Registrar General Claire Dennis Mapa sa House Panel Chairperson na si Joel Chua, mayong Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage, baging Certificate of Death ang sarong Mary Grace Piatos sa sendang database. Mientras tanto, sinabi pa ni Mapa na nag-iimbestigar pa ang PSA kung magkaiguan ng kadagdagan ng impormasyon aron kang pangaran ka mga magurang asin petsa, asin lugar kan importanteng pangyari dapit sa sinasabing personalidad. Patandaan sa ginibong pagdagog kang Kamara na ipananahaloy dapit sa confidential funds kang Office of the Vice President na pag-urlayan ang pangalan Mary Grace Piatos na sumot nag-receiving ng confidential funds. Inawan doon kan mga kongresista, nagarunggayo kombinasyon ini
kombinasyon na nasabit ang pangaran kasarong restaurant asin sarong branding chichiria. Dahil para nahaloy, nagtao man ng reaksyon si Vice President Sara Duterte manugod sa mga perma kang haros 1,200 subot na resibong pirmado kan sinambit ng Mary Grace Piatos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 14 makalampas ang alas 5 ng pagaga. Aprobado na ni Department of Budget Management Secretary Amina Pacandaman ang pagkapalawas ng 1 billion pesos sa Department of Public Works and Highways DPWH para gamiton sa mga disaster-related infrastructure projects. Sigun kay Pacandaman, ang sinabit ng pundo ipinalawas basado naman sa kahagadan kan DPWH na saro sa laging frontline agencies asin naubos ang silang pundo para sa relief asin rehabilitation efforts matapos magtama ang sunod-sunod na kalamidad sa nasyon. Inaprobahan kang Budget Secretary ang pagkapanawas kan Special Allotment Release Order o SARO kan nagtalikod ng Nobyembre 27 asin ang sinambit ng SARO balido para sa obligation sunod Disyembre 31 ngunya na taon. Para sa taon ni 22.736 billion pesos ang pigtagama sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sinambitang kantidad ang 22.479 billion pesos pigtagama sa DPWH, DSWD, Department of Human Settlements and Urban Development, Defense, Finance, Agriculture, DILG, as iba pang Government-Owned and Control Corporation sa Gudga Nobyembre 28 ngunya na taon. Mientras tanto, ang 13.888 billion pesos man ibinugtak takaning dagdagan ang mga pundo kang Quick Response Fund kan sinambit ng ahensya. Gagamiton man ang NDRRMF para sa aid, relief, as in rehabilitation services sa mga nadanyaran na lugar, maging sa rehabilitasyon as in construction works na may koneksyon sa mga natural calamities na tumidama sa komunidad sa good sa nakaliis na 2 taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yata mo niya matugay 16 minutos magalampas ang alas 5 ng paggaga. Ang tubiyaran po at siya ng mga report magaliman sa mga pagiliban niya sa luwas. Mientras tanto, lubi ng ang presyo ka mga karni sa nagkaberang merkado, lalo na naman sa Metro Manila. Iyan dramang kang paglangkaw kan demanda. Nakapagristo ng paglangkaw ang presyo kan sira, manok asin urig, kan nagtarikod na Martes sa kumpara sa nakalis na simana. Ang presyo kan manok lubi ng kaon ng 200 pesos kada kilo, pagalis sa nakalis na 170 pesos ang kada kilo, mientras tantong ang urigman lubi ng kaon sa 320 pesos kada kilo. Pagalis sa dating 310. Lubi ng kauban ang presyo kan mga sira, araw kan tilapia, asin galunggong, nin 20 sa 40 pesos ang kada kilo. Pingilauman kan mga tindera na panago sa malangkaw ang presyo kan mga karning, ngunya na Disyembre, ninuliman sa peak season. Ero tama na sinabi, kan Department of Agriculture, pati naman Department of Trade and Industry, na di magkakakiwan ng paglangkaw sa presyo kan mga mayor na markalon sa Kapaskuhan. Ipinahayag man ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maging exempted na sa Bank Secrecy Law ang bank accounts ka mga Duterte oras sa magamante ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sarong entrevista, sinabi ni Trillanes na exemption kaya sa Bank Secrecy Law ang impeachment araw ka nangyari subot kay dating Chief Justice Renato Corona. Kan Lunes, Disyembre 2, dagos nang nagsunod ng pinakainot na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang civil society group, dati mga opisyal kang gobyerno, religious personality, pati naman sectoral representatives. Ang grounds for impeachment na sinambit sa reklamo yung culpable violation of the constitutions, graft in corruption, bribery, betrayal of public trust, asin iba pang higher crimes. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
16 maganampasang oras o 18 maganampasang oras na alas 5 ng pag-aaga. Sa mga baretang unyan, halis sa mga pagliba sa lawas. Vote counting machine roadshow. Gigibuhon man sa 27 barangay kan Ciudad Ganaga. Baretang yan, halik kay Maiko Garcia. Maiko! Matapos ang dilibong pag-testing sa mga bagong automated counting machines na gagamitin sa 2025 midterm national and local elections, plano man na ilibot ang presentation kang Comelec Naga sa 27 barangays kaining syudad. Sigun kay Election Officer Atty. Mike Hulla Jr., ang mga bagong features kang VCM man ang ipapiling sa paglibot kini sa barangay parte kang VCM Caravan. Susog kay Julia, bago na ang features kang machine. Nakula ng screen, sagod sadit naman ang makinarya. Ang bagong ekipay, gikan sa Korea, pwede naman mahiling sa screen ang kandidatong binoto kan sa rumbutante. Inienot na nahiling nito kayo kan mag-orientation sindi sa Manila kay ba ng iba pang mga election officer sa Pilipinas. Mas madali da subot kumpara kay doon sa opisyal. Ang procedure kang paggamit sa mga vote counting machines sa hindaman na itutukbo asin i-demonstrar sa mga paratukdo na maserbi sa eleksyon sa masunod na taon. Ang sidang aktibidad inapod na VCM Roadshow na sabay na i-demonstrar ka mga election officer sa enterong Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Maiko, sa imong live report halis sa luwas. Balikan tani ba panitalis ka mga bareta mo dyan, mga bareta pa sa lado nasyonal. Lado kan Philippine Navy na dagdagan pa. Anside na mga assets na may kakayahan pakusugon anside ng anti-submarine capabilities. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, nakapagsubite na sila ng proposal para sa pagbakal ng duwapang karagdagan na corvettes o kayaban frigate. Sigun saya, dakula ang pangaipo para sa karagdagan na naval assets kang Pilipinas tanganing lalo pang mapakusugan seguridad pun sa panluwas na nasyon. Sigun pa saya, dakulang pangaipo para sa karagdagan ng mga assets sa naganing manabanan ang mga banta sa nasyon. Enot na ini matapos na marsiripan ang sarong Russian attack submarine sa Cape Calabite sa Occidental Mindoro kanagtirikod ng Nobyembre 28. Sa presente, sigun kitrilidad, iguan duang missile frigate ang Pilipinas, ang BRP Jose Rizal, asin ang BRP Antonio Luna, na may kakayan man sa anti-submarine warfare. Mientras tanto, may duwang guided missile corvette man, asin anom na offshore patrol vessels. Ang presente, binibilog sa South Korea, asin duwa pang landing docks, ang binibilog man sa nasyon kan Indonesia. Nangyari naman kasugman sa nung minor Priato magnetic eruption sa Bulkan Taal, baga alas 5:58 ng pag-aaga. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang steam drive-in o phreatic na pagputok ang Bulkan Taal. Kasugman pag-aaga kung saan nagresulta din 2,800 metros na langkaw kan abu. Uliman sa pagputok kani, ipigrekomendar ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kan Talisay, Batangas sa mga residentes ang paglikay asin pagsunod sa abiso kan lokal na gobyerno. Mientras tanto, mandirido sa Alert Level 1 o Alert Level 1 ang Bulkan Taal. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Balikan ta mga report natin sa luwas, lalaki sa Manuang Kanlibaran, Camarines Sur na akusado sa tulong counts ng acts of lasciviousness. Asin duwang counts ng statutory rape, arestado. Report na yun mga tugang halik kay Mike Rabito. Mike.
ina nakapalagpas sa kamot kan mga autoridad dyan sa Banawaan kan Ligmanan, Camarines Sur. Ang sarong 47 anyos na padre de pamilya na naatubang sa kasong 3 counts of acts of lasciviousness asin man 2 counts of statutory rape matapos na ini ay nadagos na nga ramalan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Libmanan pasada launa nin pagkahapon kasudma dyan sa barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur kana ramalan kan mga autoridad ang persona kada sarong Bobby Robles, 47 anyos mahigom, residente kan barangay Kandato, Banwaan kan Libmanan. Armado ang mga autoridad kan mga mandamento da aresto na ipinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 29 dyan sa Banwaan kan Libmanan ninuli naman sa mga kasong nakomitir kana sa bitnang mister. Sa kasong 3 counts of acts of lasciviousness, igwa ng piyansa na ipinagtutugot anwes nagkakantidad 200,000 pesos kada sarong kaso para sa iyang temporaryong libertad mantang sa kasong 2 counts of statutory rape mayo ng piyansa na ipigre-rekomendar anwes para sa iyang temporaryong pagkakalibre sa laog kan karsel. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa mga soltero na may kasong frustrated homicide, arestado sa Manuan kan Ocampo, Camarines Sur. Report na halik kay Junel Cuba. Junel. Sa laog ni 25 taon na pagtago-tago kanda sarong soltero asin paglikay sa mga autoridad ini natakma man giraray kan mga miyembros kan Philippine National Police o kan follow-up team kanda PNP dyan sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur alas 11:45 kanda Subanggiya dyan sa barangay kan San Francisco, Ocampo, Camarines Sur kanda madakop kana mga autoridad ana nasabing sospetsado. Iyan ninuli manda sa report kana nagkapera nga mga concerned citizen na ipinagpaapod o na ipinagpaabot sa apod sa cellphone sa hepatura kanda pulisya kanda Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. Anda team kan follow up kanda PNP Ocampo tulos nagabilog nin sarong grupo tanganing digdi dumanan anda lugar sa parte kanda barangay San Francisco, Ocampo, Camarines Sur kun sain yaon dumanda nagtatago ang akusado na pinagbistong si Domingo Villa y Avila 51 anyos soltero kan barangay San Francisco, Ocampo, Camarines Sur darakanda tropa kan mga autoridad iyo mismo ang mandamiento de aresto na pinagpaluwas kanda RTC Branch 31 sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur anda akusado na tubang ning kasong prostrated homicide sa sala kana sambit ng huwes 24,000 pesos ang piyansa na pigre-rekomendar kan korte para sa iyang temporaryong libertad. Ang akusado kulungon niyan sa Ocampo Municipal Police Station asin pinagalat na lang ang magkakadigong disposition kan korte. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:26. Balikan tali pa po mga bareta ko dyan sa Radyo Nasyonal. Siniguruban ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nagtatarabangana ang Department of Migrant Workers, pati naman Department of Foreign Affairs para man maisalbar sa kastigong kagananan ang 60 Pinoy na nasa death row sa manibabang nasyon. Siniguro man ni Kakdak na pinaplansala nindak ang DFA ang mga preparasyon para man sa pagpuli sa Pilipinas ni Merlin Piloso gikan Indonesia. Apor kayan, siniguro pa man kan sekretaryo na paragos na pinag-aalayan ng pamilya Piloso, laro na't nakapuli na ng Pilipinas ang tugang ni Mary Jane na distress OFW gikan Saudi Arabia. Dagdag pa ni Kakdak, sa edanang inalayan ang makuhapo man ni Marites Biloso na may medical conditions. Mientras tanto, pigbuyagyag ni Prosecutor General Richard Fadulion ng counter affidavit ni Attorney Harry Roque na notarize sa Abu Dhabi. Kanina nagsumitir si Roque ng counter affidavit sa Department of Justice bilang kasimbagan sa qualified trafficking complaint na isinangat laban sa saya. Alagad sigun ki Fadulion, laman nga affidavit na isinumitir kan mga abogado ni Roque ang nagkatalang dokumento na nanotaryuhan sa Abu Dhabi. Sigun ki Padulion,
makonsulsidad ng clarificatory hearing para kumpirmaron kung yaon say na si Roque. Sa presente, igwang immigration lockout bulletin na ipinaluwas laban kay Roque. Igwa maniling arrest order na inutang ipinaluwas kang Kamara de Representantes kasunod kan pirang beses niyang na ipagbutwa sa pagdangog kang Quad Committee. Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan mga tugang, pinanunsyaman ng Department of Labor and Employment ang official pay guidelines para sa mga private sector workers para sa pabuto ng mga holiday sa Disyembre, kabaligdi ang Disyembre 18, Fest of Immaculate Conception, Disyembre 24, Christmas Eve, December 25, Christmas Day, December 30, Rizal Day, as in December 31, New Year's Eve, Padakol Holiday. Sa rong breakdown, kan mga patakaran, ani pinaluwas na kaning matabangan ng mga employer pati ng empleyado na maintindihan kung paano kwintalahon ang mga sweldo para sa special non-working holiday, December 8, 24, and 31. Kung dai ka nagtatrabaho, ipapautob ang patakaran na no work, no pay. Apuras na kung ang sa ibong kumpanya may patakaran o kasunduan na bataw rin bayad para sa mga special na holiday. Kung nagtatrabaho ka, babayaran ka ng 130% kan sa ibong pang-aldi ang sweldo para sa inot na 8 oras ng trabaho. Ang overtime na trabaho man babayaran ng dagdag na 30% kang sa imong oras-oras na sweldo. Kung aldaw kan pahingalo mo o nagtatrabaho ka, babayaran ka ng 150% kan sa imong aldi ang ganar o sweldo sa inot na 8 oras. Ang overtime sa aldaw na ini, makakuha ng kadagdagan na 30% kan sa imong oras-oras na rate. Para man sa mga regular holidays, December 25 as in 30, kung dai ka nagtatrabaho, makaresibi ka man ng 100% kan sa imong aldawa na sweldo sa kung nagtrabaho ka o nasa bayad na bakasyon sa rong aldaw bagong holiday. Kung nagtatrabaho ka, babayadan ka ng 200% kan sa imong aldaw na sweldo sa enot na 8 oras. Ang overtime na trabaho, babayadan din dagdag 30% kan sa imong oras-oras na sweldo. Kung aldaw ning pahingalo o day off o nagtatrabaho ka, babayadan ka ng 200% kan sa imong aldiang kanar, kabali ang dagdag 30%. Ang overtime, babayadan ka dagdag na 30% sa itaas kang rate na ini. Pinapaganoon mga dole na ang mga employer nasundon ang mga patakaran ni tangaling maprotehiran ang mga diretso ka mga obrero asin masiguro ang lane na kompensasyon sa panahon ding Kapaskuhan. Para man sa karagdagan na detalyes, pwede sa naman makipagkoordinar sa ang mga empleyado sa sila mga HR department o direktang magdulog sa Department of Labor and Employment. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ano na kung nasusunod yung mga patakaran ng ganduli, ha? Sa mga holidays o mga special non-working holidays. Oras yato ko niya matugang. Alas 5:31 na po ng pag-aaga. Ginari good morning sa mga nakantabay sa mo sa mga kakamping radyo sa EBFM sa Rinconada. Kumusta ka mo dyan? Sa mga taga-Iriga, sa mga taga-Nabua, nakantabi ka mo sa 99.9 EBFM. Asin sa mga taga-partido sa Bagiban ka 99.3. Good morning sa mga taga-Lagnoy. Yan sa mga taga-Goa. Amay nagsasaraod gunyan sa mga merkado. Sa Naga City, naantabayaran kita sa 91.9 BBS FM. And syempre, sa mga dayupot na mga parantabay sa FB Live, lalo na si mga nasa luwas kang Pilipinas. Good morning kay Gina. Yaon dyan sa Tiran, Iran. Nag-aantabay sa Tuy Angunyan. And sa iba niya itong mga parantabay amay sa FB Live. Babalik kami at yan para sa iba pa mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Asinawara subot ang duda ka mga ni sa pagbasa kan makina sa saindang mga boto. Matandaan, erot naman na sinabi kang Comelec na nakumpleto na kan Miro System ang delivery kan lampas 110,000 na ACM sa Pilipinas. Pirang sarong bulan na mas amay kumpara sa pigdalaan na schedule na pag-deliver kaini. Mientras tanto mga tugang,
Pinanginutan naman kan Land Transportation Office LTO kasugma ang pagkukurusun ng public consultation dapit sa guidelines sa pagkabalyo kan vehicle registration. Kabali sa mga kinampang o hinampang kang ahensya, anbar may bakaling stakeholders. Target na maamindran kang LTO ang mga guidelines para sa mga sealer as in buyer kan mga used cars o mga second hand na day pa na ibabalyo o tuyong day binabalyo ang vehicle ownership registration. Naging partiman sa nasabitang public consultation ang nagkaba ng mga biker groups, financial institutions, banks, motor vehicle, dealers, as iba pang minarepresentar sa mga transport group sa nasyon. Sa naging pahikang LTO, ang lakdang nini, may katuyang gibon na tultol asin maparikas ang proseso kan vehicle registration sa Pilipinas. Matandaan sinuspinder kang ahensya ang Administrative Order Number VDM-2024-046 kung saan nagpapataw ng dakunang multa sa buyer as in seller kan used cars na day ma-report sa LTO kan barakalan kan bihikulo asin itong daing nagbabalyo ng rehistro kan bihikulo sa nakabakal kaini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:44, mientras tanto sa iba pa mga bareta niya tungkol niyan mga tugang. Tulong haralan ko opisyal kan Philippine National Police ang binalasa. Taganing hipnoan ng mga posisyong binakante kan ibang nagretiro. Basado sa pinirmahan na order ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kabaliban sa mga binalasa, sina Brigadier General Jerry Protasio bilang Acting Chief Human Rights Affairs Office, Brigadier General Nery Vincent Ignacio, Officer in Charge, Directorate for Logistics, as in Brigadier General Jericho Baldeo bilang Deputy Director for Information and Communication Technology Management. Mientras tanto, sinabi ni Marbil na mantenido ang PNP sa pagkatawning proteksyon sa publiko. As in peace and order, kasunod kang ipinahilin na isog as in dedikasyon ng mga pulis durante kang Bonifacio Day kung saan lima sa inda na irido sa pag-implementar kan sa indang responsibilidad. Siniguro man ni Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pardo kan Philippine National Police na mga nagsangat at sinaling patong-patong na kaso laban sa mga militante kabali na ang pagbalga sa Batas Pambasa 880 uliban sa kawaran ng permit to rally. Inampang man ning kasong direct assault as in disobedience to a person and authority ang mga nangkulog sa mga pulis kung saan saro ang arestado mientras mantinidong at large ang leader kang Kilosang Mayo 1. Kakampi Network News. Kakampi Network News. At yan, babalikan natin ang mga report halos sa mga pagriba sa luwas na ngapunan man ang Department of Agriculture sa mga lislador na liwat magtrabaho sa pag-institutionalize nin pagkakagawa ng half-cup rice option sa mga food establishment taganing masimbagan ang pagsayang. Sigun sa Department of Agriculture, yan matapos ang 340,000 metric tons kan milled rice waste. Lalai report po kan 2018 sagod kan 2019. Nagbaba sa 255,000 metric tons kan Nobyembre, sabi sa datos kan Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute asin ang Philippine Rice Research Institute. Napagraman na nai-report na datos sa pagsayang ng bagas apoding masimbagan ang pangiipukan 2.79 bilyon na Pilipino sa sarong taon kung ikukonsiderar ang kalkuladong 37,000 metriko tonelada ng daily milled rice requirement, sabi kan PhilRice. Katakot kani sinabi kan DA na ang Pilipinong gustong mag-half rice o mag-half cup rice na dapat obligadong magkakaning sarong bilog na tasa ng bagas o maluto sa mga food establishment. Sa kunyan, tulong kongresista ang nagalabi para liwat na buhayon ang half price bill. Para sa pagpursigi para sa half cup price option, sinabi kan DA na ang mga Pilipino maka-access sa nin mga alternatibong carbohydrates arog kan kamote asin mais. Mientras tanto, nagahalap na may pasar ang propestong lay, ipinahayag ni PhilRice Development and Communication Division Head Hazel Beltran. Inakanila kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkaparawas ng executive order para manggibon available ang half cup rice option sa gabos na ahensya kan gobyerno sa enterong
Pilipinas. Ang additional rice nga rin kunyan, huna mo kantinan na kan kabang kilo ning bagas. 39 pesos. Itong sarong fast food chain. Ang additional rice, sarong cup, 39 pesos. Masubahon mo yan. Tapos, dahil maubos. Kung sa iban, kaya-kaya yan. Kulang pa yan. Pirang additional, nga duwano, kulang pang mariyan. Nauna kung may tili-tili. Oras yato ko niya matugang, alas 5:48 ng pag-aga. Balikan na muna mga report, magkano sa mga pagliban niya sa luwas. Network News. Kakampi Network News. Sangguniang Kabataan Federation kontra sa pagpaparkila sa pribado kang Pacol Sports Complex. Ano pa kayang pinarkilala naman ni Ligasyon? Bareta halikim Maiko Garcia. Maiko. Isinumitir sa Sangguniang Panglungsod ang resolusyon kan Sangguniang Kabataan Federation Kanaga na sa ida pag-express kasi ida pag-kontra sa pagpaparkila kang Metro Naga Sports Complex din sa Pacol. Sa mensahe ni Konsyal SK Federation President Jepson Felix, sinabi sa SKF Resolution number 2024-026 ng sports complex nagsiserving training grounds ka mga atleta, lugar pang ehersisyo, dangan pasyaran ka mga pamilya, lalo na pagduwinggo. Si Felix bilang chairman ng Youth and Sports Development sa SP Naga, sinabing igwaman ni Pagi para sa pagpapakarhay o pagpapasilidad kang sports complex na dahi na kinakaipo na magastos ning katakulang kadidadahali sa kaban kang syudad. Enot na niya itong ibinareta ka nagtalikod ng Marso 1 na planong ipalis kang LGU Naga ang Pacol Sports Complex asin ang sulamente nga ng bidder iyo ang School of the Champions dyan sa MT Villanueva Avenue. Apero sa mga Sangguniang Kabataan Federation, enot naman na nag-express kang pagkontra ang mga sports enthusiasts digdi sa syudad Canaga. Dagdag na bareta sa Lado Lokal. Di po si SMG Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga iligal na parasugal arestado dyan sa Medalaba, Camarines Sur. Report halikid Junel Cuba. Tulong mga parasugal and dimalas Go ahead, Junel. Tulong mga parasugal ang dimalas na nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa parte kan Banwan kan Minalabak, Camarines Sur matapos na isumbong ang mga ini sa mga autoridad na nagpapadagos ang pagsugal bandang alas 2:45 nin na pagkapon kasudma duman sa zona 8 Barangay San Jose, Minalabak, Camarines Sur. Ang Minalabak PNP nagsagibukan na pinag-aapod na anti-illegal gambling operation nagresulta kan pagkakadakop kan mga personang sinda Julius Prebaldos Daito, 48 anyos, may kasaruan, Dismotinis Salcido Bolibal, 50 anyos mayagom, asinman Jorim Plutado Prebaldos, 33 anyos, may kasaruan Gabus, kanso na 8 Barangay San Jose, Minalabak, Camarines Sur. Inabutan pasindakan na mga autoridad na nagasusugal kanda pinagaapod na ripulan na kumpiskar ka na mga miyembros kanda PNP. Iyo ang barahan na pinagagamit ka na nasa binanga mga tulong suspetsado na kuamanda ang kantidad na 182 pesos na taya na ginagamit sa nasambit ng sugal. Ang mga ebidensya patin mga suspek yaon ngunyad sa hipaturakan pulisya ang suspek na kakulong mantang pig gigibo ng unyad kan mga miyembros kanda pulis ang magkakadigong kasong isasampa laban sa nasambit na mga suspetsado sa pagbalga kan Presidential Decree 16 Auto an illegal gambling law. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 8 minutos na lang. Antas mag-alas 6 din pag-aga. Balik kita sa iba pang baretang unyan sa Lado Nasyonal. Piglinaw kang Korte Suprema kang Pilipinas na tinutugutan gamiton bilang ebidensya sa Korte ang mga online chat, logs as in video. Sa desisyon kang Supreme Court, pinapusog gani ang
sintensya kang Regional Trial Court na guilty laban ki Iyol Vincent Rodriguez na inireklamo huli sa qualified trafficking. Ibinahid ni Second Division Chief Justice Mario Lopez, tinutugutan sa iraramkan Data Privacy Act ang pagproseso ka mga sensitibo as personal na informasyon kung ini makatabang para madeterminan ang criminal liability kansalong iniimbestigaran na akusado. May protection man subot kan lay. Ang diretso as in interest ka mga nagireklamo mientras hininanyog kang korte ang kaso. Ipinahayag ni Justice Lopez mayong binalga sa right to privacy si Rodriguez ulit ginamit bilang ebidensya ang mga videos asing kopya kan sa iyang mga chat para patunayan ang pambubugaw niya sa mga minor de edad. Inot naman kinastigo ning reclusion perpetua o habang buhay na pagkakapreso ang Regional Trial Court si Rodriguez asing pinatawa ning multang 2 million pesos na pinapusog man kang Court of Appeals. Nagpapatalid ang Department of Justice sa mga aking ubis o matataba sa posibleng amay na pagkagadaan huliman sa bakong masustansyang pagkakan. Sa salong press briefing sa Palasyo Malacanang, ipinahayag ni Health Secretary Ted Herbosa, kinakarkulang na sa 30% ka mga aking Pilipino ang ubis. Pwede sumutili magresulta sa maribibang kamatian o helang na ikakagadan ka mga aking ubis sa edad na 25 sagod 35 anyos. Sinasabi ka sekretaryo na ang pagkakan nagdadala ng obesity, yun grabing maluto, pan, o only rice, soft drinks, as in fast food. Katakot gani, itinutulod bang kang DOH, ang amay na may iwas sa mga aki sa obesity sa school age o edad pa sila, kan sa ilang pag-eskwela sa pagiman kang pagtutugdo sa sainda, nintamang pagkakan, asin pag-alok sa saindang mag-ehersisyo, asin baging aktibo sa mga sports. Sa katakod na bareta mga tugang, mas papakusugon pa ang laban kontra malnutrisyon mentras nasa enot na 10 aldaw pa sila ang sarong aki, sabi kan Department of Health. Tinawando na Health Secretary Ted Herbosa, kay puan tutukan o taman atensyon ang mga nutrition program na nagataman sa mga bados asin fetus na nasa tulak pa sana asin ang enot na 1,000 aldaw kang bagong imundag na aki. Kasunod gani ang pagsugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa national government na papusugon ang mga nutrition program sa rarom ka National Nutrition Council. Sa presenteng alokasyon, nakakaresibi ng 12 billion pesos ang Department of Education para sa feeding program kan mga estudyante sa elementarya, mentras nakakaresibi man ang DOH ng 500 million pesos para sa nutrition program sa sabi ni Herbosa. Hain doon yung billion pesos na feeding program kan Department of Education. 4 minutos mga tugan, tapos magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretang jatong yan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Nagrikas ang bilang ka mga nagbugtak ni mga pagibuhan sa nasyon o mga factory karagtarikod na bulan kan Nobyembre. Ini na ang kinukonsideran na SNP global na pinakamarikas sa laog ng 29 bulan. Saraw sa mga rasong gani ang paglangkaw kan demand sa mga lokal na produkto. Kaning bulan sa ng Nobyembre, may 53.8% ang paglangkaw pagkali sa 52.10% kan Oktubre. Nailing na rason sa sinambit ng paglangkaw, huliman talaglangkaw ang mga nag-o-order para sa bulan kan Desyembre. Sarong angat sa naman ngunyan, ka mga manufacturers, iyo ang supply kan sa ilang produkto, huliman sa mga nag-aging bagyo. Sarong House Resolution ang isinangat tuman sa Kamara ng Representantes ni Congressman Joey Salceda na nagtutulot ideklara ang 2024 sa 2023 bilang Climate as in Disaster Emergency. Sirarom kang resolusyon, binasiyang kani ang nakalis na bagyo kabali ang Christine asin Leon. Nagresulta sa pagkagadan kan 162 personas
22 sa nawawara, asin subrakat sa 10.56 billion pesos ang danyo sa infrastruktura, asin 7.04 billion man sa sektor ng agrikultura. Ang Typhoon Nika, Ophel, Pipito, 469.8 million pesos ang danyos sa infrastruktura, 8.64 million pesos man sa agrikultura, asin 1.8 million pesos sa 1.8 million na persona sa may 34 probinsya ang naapektuhan. Nakapanamon pa man sa propwesto ang pagmukna kan Disaster and Climate Emergency Fund kung saan nasa 1 billion pesos ang hinahagad na budget sa 2025 na itatagama sa Climate Resilient Program as in Disaster Recovery Initiative. Ibinahagi ni Salceda na sa oras na maging lay ang propwesto, susuguan man ang Kongreso na magpasa ng mga propwestong lay na masimbag sa climate-focused strategies sa Philippine Development Plan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang sa ibang bareta niya tungudan, madulok man sa Korte Suprema ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa tagani maghagad ng klarifikasyon na kung may jurisdiksyon managad ang International Criminal Court, ICC, sa pagpapautob o pag-serbi kang warrant of arrest sa saya sa Pilipinas. Siniguro ka Senador na dahil niya kukontraon ang desisyon kan Supreme Court kung madesisyon ning sakop managad kan ICC ang nasyon, alagad oras na dahil dapat subot sundon kang Administrasyon Marcos ang desisyon. Pigninuman ka Senador na dahil siya natakot na ma-arrestar kan ICC, alagad ang pighadit niya sa laman, baka dahil na niya mahiling ang sayang mga makuwapo. Si De La Rosa, kabali sa inibisigaran kan ICC sa madugong giyera kontra droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Bato, nag-serving chief kang Philippine National Police, kampunan ang war on drugs na ikinaganan kan lampas sa ismil na mga drug suspects. Pigin nervyos na tulo si Bato. Sa bagay, kan magtestingan ning firecracker, nagdulag si Bato. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya ito mga tugang, inaaram pa ka mga otoridad ang rason kang pagkagadan kan sa doktor na tulos na binawian ng buhay matapos na mag-inom ng drinks na ipinadeliver kan sayang pasyente sa mismo kan sayang klinika sa Malati, Manila. Gadan kan makaabot sa Philippine General Hospital ang biktimang si Kiss, 43 anyos, sarong aesthetic doctor. Basado sa report, alas 3 ng paghapon kamangyaring insidente sa mismo kang klinika kang biktima sa Malati, Manila. Sigun sa agum kang biktima na si Kay, nasa loob kan sa klinika ang biktima kang magabot ang sarong food delivery rider asinagatod ng inumon na halisubot sa sarong bistadong coffee shop. Kan maaraman na nasambit ang inumon ay pinadarakan na sarong alias Gladys, nagtarampasubot ang biktima asin sinabing bistado niya ang pasyenteng nagpadara ng inumon. Alagad kan namitan, nakubanan subot ang biktima sa kakaibang lasa kang inumon asin sinabing namitan man nindo. Makalisan na nagkatarang segundo nagsukan ang biktima asin nagdalagan sa comfort room asin dumana dagos na nadismayo. Marikas man na idinalagan sa PGS ka mga tawan na kan doktor alagad binawi ang manggiraran ng buhay. Ipinasararam na sa autopsy ang biktima taganing maaraman kung ano talaga ang ikinagadan na kaini. Ultimo natong bareta kunyan, bareta pa manggiraran sa Lado Nasyonal mga tugang. 6:01 oras kunyan. Sa mga ultimong bareta niya tungunyan, bareta pa mangrari sa Lado Nasyonal. Siniguro ni Speaker Ferdinand Martino Valdez ang suporta kang Kamara sa mga pangaipo kang Armed Forces of the Philippines taganing magampanan kani ang silang mandato na protehiran asin mantinidron ang katuninungan sa nasyon. Ginibo ni Valdez ang pahayag sa courtesy call kan 17 General asin Senior Flag Officer sa Office of the Speaker duman sa Kamara de Representante kasugma. Sigun Kuno Valdez, kabali man sa itutulod ka na Kamara ang dagdag na 350 pesos na daily subsistence allowance para sa mga soldados. Kabali man sa mga nag-courtesy call, si Lieutenant General Agustin Malinit
Inspector General kan NIAP, Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espirita, ang bagong Philippine Navy Chief, Rear Admiral Alan Javier, Hepican Naval Staff, Major General Adonis Ariel Orillo, bagong 8th Infantry Division Chief. Nakatindir sa pagtitripon sina House Majority Leader Manuel Jose Dalipi, Deputy Speaker David Suarez, Senior Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, kabali sina Congressman Johnny Pimentel, asin iba pa mga miyembro kan Kamara de Representantes. Oras ganyan! 3 minutos magalampas ang oras na alas 6 ng pagkaka, mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan, sa tuwing kanumang parte ang mga baretang ihatod man ka sa tuwing mga kakamping radyo. Erot halid dyan sa ringkunada sa paagigan EBFM. Pasunod ang KM Kakampi naman sa partido, asin ang BBS-FM sa Naga City. Tigil lang yan sa mga baretang naantabayanan on-air online, ngunyan pong aldaw na Biyerkules, 4 na kan Disyembre taon 2024. Biyo-biyon mo yan. December 4 na. Pero ang turog na lang, Enero na 2025. Babalik kami. At yan, Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Ano sabi ng pagkarampangan, pinanginutan mismo ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva na nakatutok sa pag-update kan mga board members dapit sa nagpapadagos na espersos kan syudad sa sinasabing solid waste management. Si City Gagawad, Honorable Jesse Abonite, iyong nagrepresentar kan Committee on Environment, asin iba pang mga miyembro kan junta, ang presente para pag-urulayan ang mga mayor na agenda kay bananan operasyon asin pagbantinir kan sanitary landfill facility kan Ciudad de Noriega. Tinawag doon ni Resuliba ang importansya kan komprehensibong waste management program kan syudad, asin tinawag doon ang epekto kani sa salud kan publiko, asin man sa kapalibutan, ang update sa sanitary landfill efficiency and maintenance ang pinag-urulayan man. Kanasabi ng grupo na kung saan ipinag-highlight ang mga nakalisa mga lakdang para mas na mapaurog ang inapon na waste segregation, recycling asin, and proper disposal. Ang nasabi ng pagtitripon, nagtong doon sa padagos na dedikasyon kan lokal gobyerno kan Ciudad de Noriega para magkaygunis mas malinig, maray na kapalibutan. DWEFF. Ringkunada Kakampi Network News. Mientras tanto sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, liwat isinugo ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat ang Secretariat kan sangulang palunsod kan Ciudad de Noriega sa liderato ni Secretary Yolanda de Lima na isumiter na sa SEIA ang mga naging accomplishmento kan gabos ng members kan sangulang panglunsod asin ansiring na direktiba ipinalawas kasudma ni Vice Mayor Dimawat sa kinibong sesyon regular kan konseho. Tinawag doon kan Vice Alcalde kan Ciudad de Noriega, dapat klaro sa report ang numero kan mga ordinansa asin resolusyones na pinagpadinuhan kan mga kagawad. Paliwanag pa ni Dimawat, ang report gagamitin nila sa inisyal na sesyon kan sanggulang pang lungsod kan Ciudad de Noriega sa masunod na taon 2025 kung saan ini ang magiging first item sa sedang ibibiglad na accomplishment report sa mga Irigenyo. Subject to the state of council so in terms of number of resources in the solutions is also in number of one because Parte ng mga naging payag direktiba ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat. DWEFF. Ringkunada Kakampi Network News. Yan tabi yun ang mga bareta halidigis sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Beno Decena. Good morning. thank you, Benny, mga bareta halid dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada. Isunod na mga bareta halid dyan sa partido sa paikan KM Kakampi Partido. Kaya barang naman sa mga bareta si Rene Orillosa, Partido. KM Partido Kakampi Network News. Mabalot sa kakamping June o ang mga bareta gikanigdi sa KM Kakampi Partido. O minabot sa 925 na armas o mga badil
kumpiskar kan Philippine National Police sa Bicol sa laog nin sarong taon na kampanya kontra loose firearms sa Rion. Kasumpay pa man garay sa mga pagandam para sa May 2025 national and local election. Iguanin man iba-ibang armas sarog kanlong asin na short firearms, siring man homemade guns. Pinakadakol subot na kumpiskar sa probinsya kan Masbate na kung sain lagduan na subot ang bintanin baratong badilgi kan sa probinsya kan na Cebu. Pero digdi, igwapang 482 na mga badil ang voluntaryong pinag-surrender para sa safe keeping ninulita dahi pa nare-renew ang mga lisensya kan mga ini. Sigon pa sa Philippine National Police sa Bicol, nasa 50% panalo sa firearms ang dahi paninda nare-recover. Pinagsiguro ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon na magpa hanggang sa ngunyan. May pa man sidang namomonitor ang sindang intelligence sa community nin mga naglululuwasan na private armed groups. Siring man mga gun for hire apera sa mga subot na makawalang grupo na nagagamit subot nin violensya para maka-influensya asin makakuha ng kwarta sa mga politiko. Nag-deploy naman inaabuton sa 7,353 na kapupulisan na maserbin mga convoy escort sa quick response teams asin tagapagtauning route security bilang pagandam ang mga miyembro ka na reactionary standby support force ang magsagibo man in checkpoint asin maserbing augment forces nasa 877 na mobility assets man ang pinag-andam para magamit kan mga personahe sa 2,777 na communication devices ang gagamiton para sa koordinasyon sa manibaybang units. Mientras tanto, on 1,005 investigation tools ang pinag-andam tanganing masimbagan na sinresolveran tulos ang anuman na any election-related incidents. Nakandam naman ang 1,367 police personnel para man sa civil disturbance management operation. Pinagabalyo naman ang 141 ng mga personay kan Philippine National Police ninuli sa pagdalagan sa eleksyon kan sindan mga partidaryos na pagpapiling sa kan na Philippine National Police sinan na partisanship. Mientras tanto, kasabay man sa pagpapiling kan na mga nakumpiskar na armas ka na daw ni Lunes, Desyembre 2, nagsagibo man na synchronized demonstration nin automated counting machine and commission on election sa enterong runa ka na Kabikulan. Sigun sa COMELEC, labi ka importante ang aktibidad na nitanganing maipiling sa mga botante ang tamang paggamit kang ECM dawa na halos mayo manan na bago sa proseso. KR Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata sa lado lokal, saro na naman na drug pusher, dakop kan mga otoridad sa Banuan Cantigaon, Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Saro na naman natulad ng illegal na droga ang matayong pong nasa latabasin na kawigaw kan mga otoridad sa Banuan Cantigaon, Camarines Sur sa paagi ng drug bypass operation kasugma Disyembre 3, 2024 mga puko sa menos alas 4:26 ng pagkahapon sa Zona 3 kan Barangay San Rafael sa sinubit ng Banuan nagkondusira kanaon ng bitan ng operasyon o drug bypass operation ang pinagsarong pwersa Cantigaon Municipal Police Station, PDA Regional Office 5 asin man kan Second Provincial Mobile Force Company sa panginot kay Police Captain Monica Arsanuan ang acting chief of police kan sinabit ng motora asin matayong pong naaresto ang sinabit ng suspitsado. May edad o ang suspitsado pinagbisto sana sa edad na 41 anyos so may kasaruan, presidente kan sinabit ng barangay asin konsideradong sarong street level individual kan mga otoridad sa sinabit ng Banuan. Mientras tanto sa pagrikisa sa lawas kan sinabit ng suspitsado sa tubahan kan mga mandatory witnesses na kuadigdian apat na plastic sa second pig tutubulan may laog ni na shabu na pigtatan siyang may timbang na 0.300 grams asin nagkakantidad nin 2,040 pesos asin iba pang mga gamit sa pagpapabakal kang illegal na droga. Ang sinabit ng suspisado asin man ang mga ebidensya ang pinagbitbit naman sa Epatoras Cantigaon Municipal Police Station mantang ipigpaaraman digdian sa iyang diretsos konstitusyonal asin man ang klase kang sa iyang pagkakasala sa kunlingguahing sabot niya. Mientras tanto ang matayong pong operasyon na ini katakudman kan padagos asin pinapusog na kampanya kan mga otoridad kontra sa illegal na droga asin iba pang kriminalidad. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Marinaga.
KM Partido. Kakampi mo. Network News. 385 na mga arestadong paraumas sa Banuan kan Karamuan Camarines Sur na benepisyaran kan libreng abono gikan sa Departamento kan Agrikultura. Dads Prado sa detalyes kan Bareta. Aabuton sa 385 na mga rehistradong parauma sa Banawang kang Karamuan Camarines Sur, ana benepisyohan kan libreng abono ali sa Department of Agriculture. Sindaman ana kapag aprobitsar kan libreng banhinin paroy kana kaaging dry season na taranuman. Ang lokal na gobyerno kang Karamuan sa Payakan Municipal Agriculture Office sa panginot ni Atty. Maria Cristina Sumpay, padagos ang ginigibang mga lakdang sa mga programa na nakatabang sa sektor ni agrikultura. Pinasalamatan man kan mga parauma ang Department of Agriculture ninhuli sa tabang na sa indang naresibi halis sa sinambit ng ahensya kan na gobyerno tanganing nga maging marahing matagom asin matimgas ang sa indang mga pananom na paroy pagabot kang pananin na pag-aanay asin sa pagi kay ni sigun sa mga parauma dakulang tabang ministro sa inda para may angat ang sa ilang pagabuhay para sa Kakampi Network News. Dads Prado, kakampi mo. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimong bareta na mimiligrongon niya na mabawian ng titulo ang nagkaperan mga beneficiaryo kada Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP digdi sa partido area. Matapos na mapagaraman kan Departamento kan Reforma sa Agraryo sa paikan opisina probinsyal kanin sa Camarines Sur na naggalapas ang mga ini sa mga reglamento kan ahensya. Sa pagkikipag-ulay kidara Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Engineer Renato Biquillo, panginot na rason kan pagdiskwalipikar sa mga ini. Iyo ang pag-abandonar sa mga daga na dapat kuta na maging produktibo o kung daiman pinagpabakal ang mga daga na pinagtao sa sendakan na gobyerno. Mientras tanto, inabisuhan ang mga nasa lista na individual na posibleng mabawian ng titulo na magsimbag sa anunsyo kan ahensya sa laog ni na Kinsing Aldaw bilang parte kan due process kini. Linulit akong dahi, magdadagos-dagos na ang proseso, tanganing dagos naman sindang madiskwalifikar. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Sa pangaran ni SM Frank Sotero ang nagdarasendukan mga barata. Rene Orellosa, Marinaaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat partido sa sino mga bareta. Oras yata kung matugang alas 6:21 ng pag-aga. Isunod na mga bareta. Aliban sa BBS-FM Naga City. Kay baran naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kini bukasod an public scouting sa barangay kan Sabang sa Calabanga, Camarines Sur sa pagultanan kan mga barangay opisyal, mga fishery folk asin man mga residentes kan sinapbit ng barangay. Sharing man ang mga representantes gikan man sa CIP, Copenhagen Infrastructure Partner. Yan sa ibong man kana international company na iyo ana nanginginot sa ginigibong planong pagpatindog na offshore wind project dyan sa parte mismo kanda banwaan kan Calabanga partikular na sa San Miguel Bay. Katuyuan kani na maipaliwanag sa mga 11 coastal na barangay kana Calabanga kung ano asin na para sa an sinambit ng proyekto asin kung ano ana pwedeng epekto kadi sa parte mismo kana kadagatan urog na sa mga parasira alaga dakol pasubot anday kumbinsido sa paliwanag kana nasambit ng kumpanya na planong magatindog kana windmill sa San Miguel Bay sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur sa scouting saro sa mga requirements sa pagpapatindog kana offshore windmill. Ana offshore windmill iyo an inot na ipapatindog sa Pilipinas kung sain ikakaagyan sa parte kan San Miguel Bay partikular na sa barangay kan Sabang sa Calabanga, Camarines Sur. Uya si Barangay Captain Christian Paul Santos kan Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Ito pong nangyaring public scoping kasudma di sa Banuaning Calabanga natig kumaga initiative po to and invitation kang CIP
Ang CIP, ito yung Copenhagen Infrastructure Partners na kumpanya, international company, dahil po ang nangingilutan sa pagpatugdo kay ng offshore wind project o rin windmill sa tahaw kang dagat, Sir Jonel. So, kasud mo po sa public scoping, pigpaliwanag giraray, lalong-lalo na sa 11 coastal barangays kang Calabanga, kung para sa inang proyekto and then mangyayari dito sa proyekto and ano din ang pwedeng maging epekto. Pero kadakol po mga hapot ni Sudma, kadakol si mga nag-aarapot gigan sa iba-ibang barangay. Kabalo na din po kami na medyo day pa satisfied pag-abot naman sa sa mga simbag. Ali ko naman sa kumpanya na sabi kayo planong magtugdok ng windmill dito po sa San Miguel Bay sa Banuaning, Calabanga. Ang kagayunan na nga ni po, ang public scoping sa sa requisitos para dagos-dagos ang proyekto or kumbaga sa mga requirements ginigibon ng pre-development phase, development tapos igwang post-development na stage kumbaga. Kaya mas maraming po itong nag-attender ang mga taga-Calabanga. Pero sabi ko nga, talagang kadako lang nga po dapat may paliwanag rekta doon sa maapektaran ng mga parasira po. Hindi po, international company from Denmark, hindi ako nagpapasala. So, sila po ang nagmamabot na magbugtak kayang wind project dito sa Calabanga. And pag nangyari po yan, ining offshore windmill, first time na pong magkakaigo kayan dito sa Pilipinas, na nasa dagat ang windmill. Artiyan kan mga pahayag ni punong barangay Christian Paul Santos kanda Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Base sa pahayag kan kumpanyang CIP, Nasarong International Company na nakabase duman sa Denmark, an offshore windmill na ititindog dyan sa parte kan San Miguel Bay, partikular na sa Sabang, Calabanga, Camarines Sur, an maprodusir nin 1,000 megawatts na kuryente katumbas kan lampas sa sanggatos na poste nin windmill na ititindog sa kadagatan. Mientras tanto sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, inako ni Barangay Kapitan Efren Nepomuceno kan Barangay San Francisco, Naga City na totoong burat siya kan siya ang magperma sa petisyon na mag-resign na sa pwesto bilang alkalde kan Naga si Nelson Ligacion. Inako ni Kapitan na daisubot niya nabasa ang nasambit ng surat ni nulita burat siya kan mangyari kan siya ang magperma. Pinagpahig pa man kaniya nasubuot sa parting iyan maski ang mga aki niya naanggot sa iya kung taano ta nakapirma siya na day nag-aaram. Dagdag pa ni Kapitan na sarong leksyon na subuot ini sa iya asin nakanood naman siya magigirumduman na 17 barangay kapitan sa Laog Canaga ang nagpermaning petisyon na mag-resign na sa pagka-alkalde sa Naga si Mayor Nelson Ligacion. Ulit taday na kani nagagampanan tultol ang mga problema sa Laog na Siyudad Canaga. Saro na dyan sa mga nagperma iyo si Barangay Captain Efren Nepomuceno na burat kan aldaw na ito. Uya ang pahayag ni Barangay Captain Efren Nepomuceno kan Barangay San Francisco, Naga City. Ngato na yan talaga seryo po. Totoo po yan. Di na nga nagsiserve po ba kita sa simbahan. Hindi po pwede magputik. Sige. Anong nangyari? Po ito. Actually po, abo ko na po nga rin para ulayan ng isyo. Tapos napos naman yan. And then talaga po siguro sa kakuyanan ko man dahil naka-take ako ng alcohol. Mga around 9:30 na po kaya ito. Pero paturog naman po ako. Okay na po ito, sir. Kung sakali man, inacceptar ko po ito. Si Mayor Nelson, nakasama po talaga ako naman. Talaga dahil ko po talaga nabasa si Laog kayo itong sa kong napirma. Kaya anggot po nga ni si mga haki kung sa ko, sa araw ka siya nangyari. Okay lang po yan. Kung baga, saro na po sa yan. Saro na po yan sa dapat kanood na. Kairi ba taman na po? Artiyan kan mga pahayag ni punong barangay o Kapitan Efren Nepomuceno kan Barangay San Francisco, Naga City. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan na nga punan ang ground cabling sa Laog na Siyudad na Naga. Iyan sa masunod na aldaw. Ini ang pinagbutasan na
Payag ni Lito del Rosario ang nagtitindog na bagong city administrator kada syudad. Tinawan doon ka na sambit na nga opisyal na ang ground cabling sa laog kan syudad kinaga anda pupunanda sa parte mismo kanda CBD1 asin na CBD2. Iyan na kundi na subuot magkakaigwa ka na pagbabago ka na nasambit na nga schedule. Ipinagapayag ka na sambit na nga opisyal na siya mismo ana nagpadrino ka na nasambit na nga ordinansa na magkaigwa na kan pinagaapod na ground na cabling sa laog ka na syudad kinaga tanganing da maapiktaran ada linya kan komunikasyon asin kuryente kung nagkakaigwanin bagyo. Uyaan parte kan mga pahayag ni City Administrator Lito del Rosario. Kundi po magbago ang schedule, kumayo po ng last minute changes, may start po ang underground cabling project and hindi pong groundbreaking by December 5. Ayan po kumayo po ng mga last minute changes. Tumatanda po po nindo si ordinansa po kani kan 2022 pa and ngunya po piga desidera na ma-implementar sa tabang kang private sector at ang pong masiguro ang sa tuya pong mga telcos, mga kable, mga internet providers na igwasindaning secure na lugar, lalo na pag-aboting mga kalamidad. Minsan po baga nasasakitan kitang maray after kan mga calamities, makabalik kita sa normal na transaksyon because mayo po ning kuryente, mayo kitang internet, asin na iba pa. Kung matanda mga nindoy ko kitang bagyo sa naga na inabot kita ni mga 2 bulan na mayo po ning kuryente sa tuyang syudad. Iyo po ni, and kung po magbago by December 5 ang groundbreaking kani dyan sa Naga and ako po na naugma dahil napursige po ni and nagkaurulay po nakapira ng business pong urulay ang mga telcos and yung investor na matabang kani dyan sa tuyang syudad ka na Naga. Sa iba pang detalyes kan si City Administrator Lito del Rosario, sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. DOH Bicol nagpatanid sa epekto kan impeksyon kan HIV AIDS sa mga ina na nagbabados asin nagpapamimi. Buyit padere sa detalye. Lord na buyit, nadaw ka. Lagno. Patanid ang nagpaluwas yung patanid ang Department of Health Bicol dapit sa mga epekto kan HIV AIDS urog na sa mga ina na nagbabados asin nagpapasusukan sa indang umboy urog pangunya na padagos na naglalangkaw ang numero kan nakakaigwa ng infeksyon sa sa rehiyon. Sinabi ni Samuel David Banico, HIV AIDS and STI Prevention and Control Program Coordinator na partikular na naapiktaran sa mga ina kan infected sila ang breast milk production kaini. Makairak ang asi og na ulakitan apela alpakan para sa igwanin peran physical as in emotional changes katakod kay ni ang pagsuisyon na dapat magpa-HIV AIDS test ang mga ini para masiguro na mayo anuman na sinyalis kan infeksyon asin kung igwa man tulos na matawan ng medical attention sa datos kan DOH Bicol at abot sa 2,000 ang HIV AIDS infected son 8%. Mo sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. BEP, DOH, PNP higot ang pagirumdum sa publiko nalikayan ang paggamit nin paputok. Daryl Banya sa detalye. Sa pagpuon kan iwas paputok campaign kan Bureau of Fire Protection piging kamilaraan publiko ni DFP Bicol Regional Director Fire Superintendent Achilles Santiago na nikayan ang paggamit kan mga ipinapangalad na paputok karig na manikayan man ang disgrasya asin kasulo. Igon kay Santiago nagkukondusir na ang mga personalis kan ahensya ng information and education campaign sa mga eskwelahan, barangay asin mga pampublikong lugar karig na makatabang sa pagpababa sa mga kaso ka na fireworks-related injuries sa riyon. Sa nadumang kan DOH, ipinahayag ni Juliana Granadino,
Senior Health Officer at Regional Program Manager kan DOH Bicol na ilalansar ngunya na bulan ang Violence and Injury Prevention Award na mautmig bidon ang mga lokal na gobyerno na aktibong nagigibunin mga estratehiya para kontra iwas paputok bilang suporta sa mga advokasya kontra sa paputok. Yan tastan sa pinag-iumduman ang publiko ni Police Lieutenant Colonel Dixon Beramo, ang Assistant Chief sa Regional Operations Division kan PNP Bicol, ang paggamit ng paputok niya ng holiday season. Sigon Kiberamo, padagos sa ilang pinag-ibong mga press conference, tangarig na ipag-iumdum ang mga preventive measures na makakatabang sa paglikay sa aksidente. Nagilaman kanti na sa tabang ating kooperasyon kan gabos, mas mapapahakan ang mga insidente, katakod kan paputok asin mas magiging salbado ang selebrasyon ngunyan na taon. Para sa Kampi Network News, Daniel Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, CDE dakulang tabang sa mga farmers cooperative. Bus o kaisminda sa detalye. Pinagpahayag ni Mr. George Cruz na presidente kan si Pokot Cooperative na dakulang alalay o dakulang tabang sa sinda ang pag-alalay kan CDA ang Cooperative Development Authority igdi sa Camarines Sur na konsayin pon supot kan sindaan na tabangan kan CDA nagkaigwanin maray na produksyon asin na lalong nagrambong ang sindang kooperatiba na konsayin na mga ini nakaka-produce sa supot ng mga agri-product pinagdidistribuer sa mga merkado igdi sa Camarines Sur. Kami po ay papasalamat sa CDA sapagkat alam namin na kaming mga farmers ay hindi namin magagawa kung hindi kami tutulungan. Kasi po sa mga trainings, totoong nahihirapan po ang mga farmers. Kaya po kung walang binibigay na training sa amin ang CDA, siguro po hanggang ngayon nasa baba pa kami ng gusto. Pero Partiyan kan naging pahayag ni Mr. Cruz ang presidente kan si Pokot na multipurpose cooperative nasagkod sa ngunyan padagos subot na nakatindog ang sendang kooperatiba asin mas lalo naghiwas ang sakop pagkaini. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping Junan mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, John Alcuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na ngunyan, alas 6:36. Babalik kami dyan para sa mga ultimong bareta dito po sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Siniguro ni Governor Luigi Villafuerte na mantridong komitido ang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur sa epektibong implementasyon ka mga estratehiya para sa revenue generation patinaman financial management naganing masiguro ang paragos na pag-asenso kada probinsya kan Camarines Sur asin mapakusog ang financial standing kani. Tinawando ng bagay ni kang gobernador kan Camarines Sur matapos kan mga award na naresbi kan gobyerno probinsyal, kabali dyan ang pagiging 8 local source income revenue for fiscal year 2023. Ika-siyam for its ratio of local source revenue to total current operating income for fiscal year 2023. Napilagduhol kan Bureau of Local Government Finance, patiraman kan Department of Finance. Ipinahayag pa ni Governor Luigi Villafuerte na ang mga pagbistong ini na nariresibi yan uliban sa pagkakasaro, pagtatrabangan, asin dedikasyon na maserbihan ang lambang saro kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Mientras tanto, walo na sa nambanwaan sa probinsya kan Camarines Sur
ang kaipuan taganing maging 100% pasado na ang Camarines Sur bilang fully compliant sa 24th Gawad Kalasaga Award beyond complaint ang probinsya kan Camarines Sur asin pitong munisipyo asin sarong siyudad. Huli kani 20 munisipyo man sa probinsya ang fully compliant sa Gawad Kalasaga. Mientras tanto, ang Provincial Health Office kan Camarines Sur nakakuha man ng plaque of resignation para sa Disaster Risk Reduction and Management on Health Institutionalization o Institutionalization Award. Kabali sa binisita ni Deputy Secretary Edgardo Angara kan magabot sa probinsya kan Camarines Sur karagtalikod na daw ang modern classroom na nakabugtak sa laog kang campus kang Rodriguez National High School. Sinihiling kung paano na sirbeng kani ang mga estudyante. Si Angara, personal na inibaran ninda Governor Luigi Villaferte kay bana si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur na nagsungko sa sinambitang eskwelahan diyan sa Manuaan kan Pili Camarines Sur na sinabatman ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, School Division Superintendent Norma Samantila. Sa pagdaram ni Angara, pigatukar kani ang mapalapit sa episyenteng aplikasyon kang Artificial Intelligence o AI asing kung paano ini magagamit sa edukasyon. Mientras tanto, si Governor Luigi Villaferte nagpahayag man na ang Khan Academy ang may ginang katabang kan DepEd pagabot sa learning partner learning partner sa probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto po na maitugdok ang modern classrooms sa sinambit ng eskwelahan na ganaw mga opisyal kan Rodriguez National High School. Nabaya hatod bang giraray ninda Governor Luigi asing Congressman Elry ang karagdagan ng mga innovations pati naman improvement sa sinambit ng eskwelahan uliman ka na liwat na pagbisita para man ipasabot sa mga estudyante asin mga teachers ang saindang paragos na suporta. Ultimong bareta niya ito kunyan sa lado lokal. Naampangunyan sa warrant of arrest ang First Lady kan San Fernando Camarines Sur na si Michelle Di Guzman Mabulo. Yan pagkatapos na magpanawas ng warrant of arrest ang RTC Branch 93 kang Quezon City sa pagi ni Acting Presiding Judge Evangeline Cabuchan Santos. Ang warrant of arrest laban kay Mabulo may koneksyon sa Cybercrime Prevention Act of 2022. Uli kani sinusugok ang korte ang Philippine National Police na iserbe ang sinambit ng warrant of arrest. May piyansang 48,000 pesos para sa sayang temporary libertad. Oras na siya maaristar asin maihampang duman sa korte. Balita na sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Pinawin na matugang ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang deklarasyon kanining martial law kasubangi. Ang sinambit ng pagbawi kasunod ng pagpasar ni motion kang South Korean Parliament sa Gilibong National Assembly na naghahagad ning pagtanggal sa nasabit ng lay martial. Sinabi ni Yoon na masimbag ini sa nasabit na desisyon kan mga legislador kaya tulos na sinugo niya ang mga militar na magbalik na sa said na mga kampo. Matatanggal sana ang martial law sa pagikan na pagtitiripon kang State Council o Gabinete. Yan ang pag-aaga sana, gigibuhon ang pagkunbin kan State Council asing kaipuan ng quorum para sa pag-aprobar kan sinabit ng resolusyon. Nangapunan man sa National Assembly, untukon na hinda ang bayong kamugtakan na lakdang arog kan perang beses ng pagapunan ng impeachment, legislative manipulation, asin budget manipulation na maraot sa hiro kan estado duman sa South Korea. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Yan po mga balita sa lunang tabayanan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Biyerkules, Disyembre 4, taon 2024. Mga balita na tabayanan sa mga Kakamping Radyo. Sa pangalan po kang Bilog na Puwersa, kang Kakampi Network News. Ali diri sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ang tabayanan po mga masunod na programa, pagkabareta ka mga Kakamping Radyo. Ako si Jun Bernas, Marinaga, babalos ka sa iyong pagkantabay. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.